Bago pa man ang Netflix and chill, pagbabasa na ng comics ang isa sa entertainment noon. Sa comics nga naging tanyag ang ilan sa kilalang karakter na nilikha ni Mars Ravelo. Pati na ang colloquial term na Kengkoy na hinango sa kauna-unahang comic book character na Kengkoy noong 1929. Lighaya ng tinaguri ang father of Philippine comics na si Tony Velasquez. Ang kanyang apo na si Damian Velasquez III, aminadong patay na ang industriya ng comics. Pero pwede naman daw itong alalahanin. Kaya isang comic exhibit ang kanilang ginawa sa National University para gunitain ang ika-75 taong pagkakalikha kay Kengkoy sa mga comic book ng kanyang lolo. This was really part of the Filipino consciousness. Napaka-essential itong exhibit ito is to look back at the past. And of course, meron pa rin kasing comics na yun. There is no longer a comics industry but meron pa rin namang comics as a medium. Nagpa-flourish pa siya. Goal daw nila na maipakilala sa mga mas batang henerasyon ang comics. Nalikha ni Tony Velasquez noong 1930s hanggang 1950s. Tulad kasi ng pamamayagpag ng digital media ngayon, naging kabuhayan din ang paglikha ng comics noon. At para sa isa pang komikero na si John, malaki rin daw ang ambag ng comics sa literacy noong wala pang radyo at TV dahil mas nakatutok ang mga Pinoy sa pagbabasa para ma-entertain. We had a rich history of comics, right? We had an industrial age wherein comics was a livelihood. Unfortunately, that industrial age came to a halt around the early 2000s. Sa kabila nito, may mga komikero pa rin daw na nagpapatuloy sa paglikha ng comics sa makabagong paraan. Kagaya ng Kengkoy exhibit ng Pamilya Velasquez, meron ding taunang comic book convention at mga local art fairs. So for the younger generation, to take a look at what we are now, I think it's important for them to look for those comic books that are available right now. Even when the industry stops short, the creators never stop creating. Maraming paraan para tayo ay malibang. Kaya kung bored ka na sa panonood sa phone, bakit hindi subukang balikan ang nooy nakagisnang pagbabasa ng comics? Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita.